Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ng pagiging drug addict. Sabay giit na nakita niya ang pangalan nito sa drug watch list ng PIDEA. Buwelta naman ang Pangulo, posibleng apektado si Duterte ng fentanyl, isang uri ng malakas na painkiller. Bukod sa isyu ng droga, binatikos ni Duterte ang People's Initiative o PI sa isang prayer rally kung saan umulan ng mga mura. At nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Kabilang yan sa mabibigat na akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na binanggit sa isang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Hindi raw siya kalaban ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos, pero napilitan na umanong magsalita. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Partikular na binatikos ng dating Pangulo ang mga hakbang para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. What's wrong with the Constitution? Tell me kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Paniwala niya, ang pakay nito ay mapalitan ang sistema ng gobyerno mula sa presidential patungong parliamentary system. Sabay turo kung sino ang nasa likod nito. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni First Lady Liza Araneta Marcos o ng Malacanang sa sinabi ni Duterte. Ilang ulit na ring itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na may kaugnayan siya sa People's Initiative. Nagbabala naman si Duterte, posible raw magkagulo kung ipipilit ang People's Initiative. Hindi raw dapat kalimutan ng Pangulo na may isang termino lang siya at iyan daw ang dapat masunod. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal.
Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Habang nagtatalumpati si Duterte, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Pero di siya nagbigay ng pahayag. Naroon din ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Sabi naman ni Mayor Duterte, nasaktan siya sa umano'y planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war. Bagay na dati nang itinanggi ng Administrasyong Marcos. Kasunod ng tila panunumbat sa Pangulo, may panawagan naman ang alkalde. Timan-in ninyo, inyong amahan ra ba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta, pero wa yun ninyo. O na, ako, pagkana personal man yun eh. Mawadaan di kong respeto ninyo. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Vice Presidente na di pa niya nakakausap ang kapatid kaugnay ng panawagan nito sa Pangulo na mag-resign. Pero tingin niya dahil ito sa pagmamahal sa kanya ng kapatid at sa sentimentong hindi nararapat sa bise ang natatanggap umanong kasuklam-suklam na pagtrato ng ilang nasa paligid ng Pangulo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa pagbanggit sa epekto ng fentanyl bilang posibleng dahilan daw ng mga sinabi ni dating Pangulong Duterte, tumanggi na si Pangulong Bongbong Marcos na patulang pa ang aligasyong nagdodroga siya. Nakatutok si Ian Cruz. Bago umalis pa Vietnam, tinanong ng media si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ambush interview ukol sa mga sinabi kagabi ni dating Pangulong Duterte sa talumpati nito sa prayer rally sa Davao. Ang akusasyong gumagamit siya ng droga, ang dahilan ng People's Initiative at ang hiling ng anak nitong si Mayor Sebastian Duterte na mag-resign siya sa pwesto. Hindi ito direktang sinagot ng Pangulo pero sabi niya may naiisip siyang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng ganoon si Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Ilang beses na dating binanggit ni Duterte na umiinom siya ng fentanyl, isang malakas na uri ng painkiller. Sabi niya noon, kailangan daw niyang uminom nito dahil sa injury, bunsod ng aksidente sa motorsiklo. Sinubukan pa ng Malacanang press corps na tanungin ang Pangulo ukol sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y gumagamit siya ng illegal na droga, bagay na tinawanan lang ng Pangulo. Patapos lang yun. Okay na tayo. Sa Villamor Air Base, nagtipo ng mga miyembro ng gabinete, pati na si Vice President Sara Duterte para sa departure ceremony para sa Pangulo. Sinikap din naming makapanayam si VP Sara pero nabigo kami. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos pagpasok ng Maharlika Hall. Magkatabi ang First Lady at ang Bise habang nagtatalumpati ang Pangulo. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagharap sa business sector at Filipino community, may iba pa siyang mahalagang misyon sa Vietnam na kapwa claimant sa mga teritoryo sa South China Sea. I will also discuss cooperation in defense and security, trade and investments, education, tourism, as well as regional and multilateral issues of concern. Matapos ang kanyang talumpati, nakipagbeso ang Pangulo kay VP Sara na itinalagang caretaker ng gobyerno habang nasa Vietnam para sa state visit. Sa tarmac, kinamayan ng Pangulo sina Executive Secretary Lucas Bersamin at VP Sara.
Binati naman at bineso ng First Lady si Bersamin. Hinintay niyang matapos makipag-usap ang Pangulo kay VP Sara bago siya sumakay sa eroplano. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Taliwas sa alegasyon ng dating Pangulo, wala at hindi raw kailanman nakasama si Pangulong Bongbong Marcos sa drug watch list ng PDEA. Nakatutok si June Veneracion. The PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Kinontra ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug watch list na pinakita daw sa kanya ng PDEA ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng PDEA, kapag ang isang pangalan ay nailagay na sa drug watch list, hindi na ito mabubura. Maaring mabago lang ang klasifikasyon. Hindi naman po yan ibig sabihin na just because we're under the office of the President, we will favor the President. Ang sabi ni Duterte sa kanyang talumpati, nakita niya ang listahan nung siya ay mayor pa ng Davao City. Kung ganoon sabi ng PDEA, mas malabo rin nila na malaman ni Duterte ang background ng mga taong wala naman sa kanyang kinasasakupan. At kahit nga raw nung panahon na mismo ni Duterte sa Malacanang, hindi rin naman lumutang ang pangalan ng Pangulo sa mga naglabasang narco list. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration Came out with a list which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. The name of President Marcos is also not in the said list. Ganon din ang sabi ng Philippine National Police. At kapag may mga natatanggap daw silang report tungkol sa illegal drugs at iba pang aktibidad, nagtutulungan daw sila ng PDEA at iba pang ahensya ng gobyerno sa validation process. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Nananawagan din si Duterte sa PNP at AFP na protektahan ng konstitusyon. Sabi ng PNP, ginagawa na raw nila ito sa harap ng batuhan ng paratang ng dati at kasalukuyang Pangulo. Nananatili raw buo ang PNP. Ang PNP should and will always remain a political organization po. Hindi naman direktang sinagot ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng dating Pangulo. Pero sabi ni AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. sa isang pahayag para sa panawagan ni Pangulong Marcos para sa national transformation. Mananatilian nila ang AFP bilang isang profesional na military organization, tapat sa saligang batas, sa chain of command, at sa taong bayan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. May hahabol pang big time na taas presyo sa produktong petrolyo sa huling Martes ng Enero. 2 piso at 80 sentimo ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Piso at 30 sentimo naman para sa diesel. Magtataas presyo rin ang kerosene ng 45 sentimo kada litro. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, base sa datos ng Department of Energy at mga kumpanya ng langis, ito na ang ika-4 na oil price hike sa gasolina at diesel ngayong 2024, pangatlo naman para sa kerosene. Kung noon, plagiarism o pangungopya ang problema sa ilang klase, ngayon, paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa schoolwork ang pinangangambahan ng ilang guro. Ang tugon ng mga universidad at ng DepEd, tinutukan ni Mariz Umal. May natunugan daw ang philosophy professor na si Franz Cortez na minsang mag-check ng isinumiting sanaysay ng kanyang estudyante. There's a kind of suspicion na parang hindi ito work ng bata. I have read some papers in the past nung estudyante na yon. And bakit biglang gumanda? Gumamit daw siya ng AI detector kung saan in-encode niya ang isinumiting trabaho ng estudyante at lumabas. And lo and behold, nag-flag yung AI detector that this piece, this part, this paragraph is a work of a machine. Sinubukan kong gawin yung ginawa ni Professor Franz para malaman kung AI-generated ba ang isang write-up. So, eto, meron akong speech na ako mismo ang nagsulat. Ika-copy and paste ko siya sa isang AI detector. O, tignan natin Ang lumabas ay, "We are highly confident this text is entirely
human. Subukan ko namang magpagawa ng 5-paragraph essay sa isang AI tool tungkol sa climate change. Grabe! Ang bilis Wala pang 10 segundo, nakagawa na siya ng 5-paragraph essay. At ayan, tapos na siya. In conclusion. So, ilagay naman natin siya, ika-copy and paste ko naman siya sa isang AI detector ulit. At, ayan, i-copy and paste natin. At tignan natin, check origin, kung ano ang lalabas. Ayan. We are highly confident this text was AI. Hindi naman daw sa tutol si Prof sa paggamit ng AI, pero paglabis daw na umasa rito ang mga estudyante, pangamba niya. We can speak of the demise of thinking itself, no? The death of thinking, the death of interpretation. Pero dahil sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya, paniwala ng ilang eksperto, panahon na para pag-isipan ang paggamit nito. A chatbot can be an opportunity to have dynamic, ways of teaching grammar. I think it's a bigger sin to ban it or to discourage the use of it. May ilang universidad na nagsimula ng gumawa ng mga guidelines sa paggamit ng AI. Maging ang Department of Education, tanggap din daw kung gaano kabilis magbago ang teknolohiya at ngayong hindi na rin naman daw maiiwasan ng artificial intelligence, gumagawa na raw sila ng malinaw na alituntunin sa tamang paggamit nito na posible raw maisama sa curriculum. Kailangan natin pag-aralan and we do believe that DepEd also has to adapt to the times, to the changing times, and that's why we need to come out with the necessary policies regarding that. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng mga issue sa politika, nasa Vietnam naman si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit at pagpirma roon ng ilang kasunduan. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, pasado alas 3 ng hapon, oras dito sa Vietnam. Pasado alas 4 naman, oras dyan sa Pilipinas, dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Hanoi, Vietnam para sa isang 2-day state visit sa imbitasyon ni Vietnamese President Vo Van Thuong. Pangunahin sa pakay ng Pangulo sa pagbisita ito ang pagpapalakas ng maritime cooperation, defense and security sa pagitan ng dalawang bansa na layong isulong kapayapaan sa rehiyon. May inaangkin ding bahagi ng South China Sea ang Vietnam. Ang kooperasyon sa agrikultura ang isa pa sa inaasahang mapagtitibay sa state visit. Partikular ang 5-year importation agreement na nauna na pag-usapan ng Pangulo at ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa ASEAN Summit sa Indonesia Setyembre na nakaraang taon. Ang detalye, pinlansya na raw ng ating Department of Agriculture at ang katapat itong ahensya ng Vietnam. 70% ng inaangkat na bigas ng Pilipinas ay galing sa Vietnam. Maliban sa mga puro ng Pangulo sa pinakamatataas sa lider ng Vietnam, ay may nakakasaring mga business meetings para mahikayat ang Pangulo ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Katunayan ng una engagement ng Pangulo alas 6 ngayong gabi. Oras dito sa Vietnam ay pulong sa mga pribadong negosyante. Mel, kasalukuyan nagaganap ang pulong na yan kasama ang Vin Group of Companies, isang kumpanyang nais magpasok ng mga electric vehicles dyan sa Pilipinas. Samantala, pagkatapos naman ng pulong na yan, ay dadalo ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Vietnam. Meron tayong mahigit 7,000 kababayan na naririto. At live mula sa Hanoi, Vietnam para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Bumuelta rin ang House Speaker laban sa mga Duterte, sabay sabing maglabas ng pruweba sa mga akusasyon laban sa Pangulo. Paninira rin daw ang mga pahayag sa charter change na hindi raw naikasa ng dating administrasyon. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Hamon ni House Speaker Martin Romualdez kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sangkot ito sa illegal na droga, maglabas ng pruweba. Tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana
mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Buwelta ng speaker sa dating Pangulo, baka ito ang may kailangang harapin sa batas. Sinabi din niya di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang dami ng pinatay. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pinaalala pa ni Romualdez na pro-charter change din si Duterte noong Pangulo siya, pero walang nangyari. Baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? Panawagan ni Romualdez sa mga Duterte. Sa pamilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinuspindi muna ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma at iba pang proseso na may kinalaman sa People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. The Commission en banc, by a unanimous decision, decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Sinususpend po natin ang lahat ng proseso, kahit yung pagtanggap ng aming mga local COMELEC, mga election officers from the cities and municipalities ng lahat ng mga signature sheets. Unanimous ang desisyon ng COMELEC en banc kaugnay ng People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution. Napagkaisahan daw ng mga commissioner na kailangan i-review at mapahusay ang Resolution 10650 kaugnay ng PI na inilabas noong 2020 dahil sa ilang kakulangan. Katulad halimbawa yung rules sa mga withdrawal, yung rules sa mga opposition, yung rules sa mga notice, na sa bandang huli, kailangan po ito upang maiwasan ang problema, kaguluhan. We are realizing, that's why it was a collective decision of all of us. Mukhang maraming tanong, kaya kailangan siguro ma-revisit muna natin. Sabi ng COMELEC, indefinite o walang katiyakan kung gaano kahabang panahon ang kakailanganin nila para i-review ang Resolution 10650. Pero habang wala ito, hindi rin uusad ang anumang hakbang kaugnay sa People's Initiative. Ilan daw sa maaaring idagdag ng COMELEC ang probisyon kaugnay sa pamimili ng pirma. Ano ang gagawin kapag kami patunayan talagang namili ng boto? Wala po doon sa rules. Kahit po kayo nagbasa ng rules, wala po yon. Hindi po ba magandang mailagay natin yon? Para kung sakasakaling pumunta, dumako tayo sa verification part. Kung sakaling magkakaroon later ng formal na petition, aba maliwanag na. Wala naman daw silang nilalabag na batas. Ang mga pirmang natanggap ng COMELEC local offices, pangangalagaan daw nila. Pwede rin daw itong kunin muna ng mga nangolekta ng pirma. Sinusubukan pa naming kunan ng reaksyon ang mga nagsusulong ng pirma para sa People's Initiative. Banat naman ng isang kongresista, hindi maaaring i-delay ng COMELEC ang anyay hakbang ng mga tao sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng konstitusyon, batas at mga regulasyon ng COMELEC. Kung ang People's Initiative daw ay pasok sa mga requirements, dapat itong payagan ng COMELEC. Pinaalalahanan din ni Salceda ang COMELEC na mag-ingat sa desisyon nito dahil maaaring hindi ito pumasa sa korte. Ikinatuwa naman ng ilang senador ang desisyon ng COMELEC na ayon sa isa ay tamang landas at pinagpapasalamat ng isa pa. Pero babantayan pa rin daw ang COMELEC para maprotektahan ang konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.
Happy Monday, chikahan mga kapuso! Good news sa mga kapuso natin sa Amerika dahil nakarating na ang mga alitap-tap sa Los Angeles, California. Simula ngayong araw kasi pwede nyo nang mapanood ang 2023 MMFF Best Picture na Firefly at iba pang mga kalahok na pelikula. Makichika kay Nelson Canlas. From the Philippines to the US, this week, paniningningi ng 2023 MMFF Stars ang Los Angeles, California para sa inaugural ng Manila International Film Festival. Kabilang sa mga dadalo si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para sa 2023 Metro Manila Film Fest Best Picture, Firefly, at highest-grossing local film na Rewind. Yes, looking forward ako na maka-interact ang mga colleagues ko like yung mga co-actors, co-actresses. Pero syempre, mas looking forward din ako na ma-present yung pelikula sa mga kababayan natin doon sa LA. Nasa MIFF na rin si Isabel Ortega para sa ilang activities doon tulad ng press conference at Q&A session. Hearing na sobrang successful yung festival this year and the fact na we're bringing it internationally. Sobrang happy ako kasi talagang nag-shine yung pelikulang Pilipino. Bukod kay Dingdong, makakasama rin ni Isabel si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez. Nakatutuwa raw isipin na mas maraming Pilipino na ang makakapanood at mabibigyan ng inspirasyon ng pelikula na hatid ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Sana mapanood nyo, it won the Best Picture in MMFF, pero may hiwalay na awards night sa Manila International Film Festival. Excited lahat actually, so maraming pupunta doon and sana magkita-kita lahat tayo doon mga kapuso. Simula ngayong araw hanggang February 1, may pagkakataon ng ating mga kapuso abroad na mapanood ang Firefly at iba pang 2023 MMFF entries sa TLC o Chinese Theater sa LA. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Tiniyak ng ilang party leader sa Kamara na walang planong buwagin ang Senado sa gitna ng pagsusulong sa charter change. Sabi naman ni Senate President Mig Zubiri, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang humiling na itigil na ang People's Initiative. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago tumulak pa Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos, nakipagpulong daw ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pati kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin sa mismong bahay ng Pangulo. Ayon kay Zubiri, hihilingin daw mismo ng Pangulo na itigil ang People's Initiative. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. Bilang pagtutol sa People's Initiative para sa charter change at pagsuporta sa Senado, ay nagmaroon ng armband ang mga senador pati mga empleyado ng Senado. Nagpasalamat naman ang Senado sa COMELEC na sinuspindi ang pagtanggap ng pirma sa People's Initiative. Tiniyak naman ng ilang party leaders ng Kamara na wala itong planong buwagin ang Senado sa isinusulong na charter change. Farthest from the truth, we need a Senate. We need this body to be able to have check and balance. Hindi raw pagpapalawig ng termino ang kanilang isinusulong at kung wala raw tiwala sa kanila ang mga senador, ganun din daw sila. Malabo rin daw makarating ang mga kongresista sa investigasyon ng Senado bukas sa umano'y signature buying sa People's Initiative dahil abala raw sila sa paggawa ng batas. Kung isusulong daw ng Senado ang resolution of both Houses 6 o RBH 6, posibleng tumigil ang PI. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, walang inaasahang bagyo sa huling 2 araw ng Enero. At magandang balita dahil ma-e-enjoy pa ang malamig na klima sa malaking bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa peak ng pag-ihip ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, naitala kahapon at ngayong araw ang pinakamalamig na temperatura mula nang ideklara ang amihan season noong Oktubre noong nakaraang taon. Sumadsad sa 9.7 degrees Celsius na lamig ang naitala ng Pag-asa sa La Trinidad, Benguet. Bumagsak din sa 11 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Baguio City.
15.7 degrees sa Basco, Batanes, 18.3 degrees sa Tanay, Rizal, at 18.8 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. Malamig na klima rin ang naranasan sa Abukay, Bataan, Malay-Balay, Bukidnon, Baler, Aurora, Tuguegarao City, Dagupan City at Apari, Cagayan. Pero hindi lang malamig na klima ang dala ng amihan, kundi posible rin ang mahihinang pag-ulan sa Luzon at Visayas. Sa Mindanao, trough o extension ng low pressure area sa silangang bahagi nito ang magpapaulan. Sa ngayon, nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa pumasok sa PAR at maging bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may malalakas na pag-ulan na sa Caraga at Davao Region. Doble ingat dahil pagsapit ng hapon, halos buong Mindanao na ang makararanas ng heavy to intense rains. Magpapatuloy yan hanggang gabi, kaya maging handa po sa pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Visayas, may ulan umaga pa lamang sa Aklan, Capiz at Leyte provinces. Magpapatuloy yan hanggang hapon at uulanin na rin ang Cebu, Bohol at Negros Occidental. Sa Luzon, may light to moderate rains na umaga pa lamang sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Mindoro provinces. Magpapatuloy ang malakas na ulan sa Mindoro sa gabi. Hindi naman inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila. Paalala naman sa mga maliliit na sasakyang pandagat, may nakataas na gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon, eastern seaboard ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. 2 araw nang naitatala sa La Trinidad, Benguet ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. May komento rin ang Pag-asa sa umunoy snow sa Baguio City. At mula pa sa City of Pines, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Vicky, inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang mas malamig na klima o temperatura dito sa Baguio City. Dahil mismo sa ilang araw ng mas malamig na panahon, kaya umakyat sa Baguio City ang pamilya Francisco mula sa San Ildefonso, Bulacan. Balita namin sa mapakalamig daw dito ngayon. Ngayong araw, sumadsad sa hanggang 11 degrees Celsius ang lamig sa City of Pines. Pero pinakamalamig pa rin sa bansa ngayong taon ang naitala sa katabing La Trinidad, Benguet. Sobrang lamig na rin sa Tuba, Benguet, kaya dumidiskarte si Aling Lourdes. Dubli-dubli na yung kumot mo, sobra. Komportan na nga ang kumot ko malamig pa rin. Kaya nakamidyas. Sa umaga, malamig. Tapos sa hapon, malamig din. Kaya naka-jacket talaga. Nung umulan kasi hapon yun. May nag-viral ding video ng snow umano sa Baguio. Pero sabi ng Pag-asa, imposible ito. Nakaroon lang tayo ng snow like other countries. Doon sa may mga negative, below zero. So temperature. Pero yung nakita ko kanina parang small amount of corn lang. Parang flakes pa. So pwedeng galing sa kanya yung fog. Dahil din sa matinding lamig, kaya dinapuan ng andap ang mga gulay sa Barangay Paway sa Atok, Benguet na mas makapal pa raw sa tumama noong mga nakaraang linggo. Maging ang mga taniman sa Kibungan nag-yelo na rin. Apektado tuloy ang kalidad ng mga tanim na repolyo. Pag natawan ng andap, medyo masisira yung parang pang naluluto yung ibabaw ng pananim. Pero marami pa rin naaaning repolyo, kaya tuloy ang pagbagsak ng presyo nito na nasa 3 piso hanggang 15 piso na lang kada kilo sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Masaya sa mga buyer kasi mura. Sa mga farmer medyo umiiyak kasi hindi lalabas walang kita. May mga strategies na ginagawa ang farmers like yung mag-irrigate sila before the sun shines. Tataas yung araw, sisikatan nung araw yung mga pananim para po matunaw yung yelo. Sa kabila niyan, hindi pa raw ito ang peak o pinakamalamig. Yung mararamdaman nating lowest temperature, magpapatuloy ito. Kasi ang peak talaga ng ating lowest temperature is February. Vicky, kasabay ng mas malamig na klima o temperatura dito sa lungsod ng Baguio, ang panawagan ng Department of Health sa publiko na palakasin ang ating resistensya para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sabay sa prayer rally sa Davao City, ang kick-off rally naman ng Bagong Pilipinas na pinangunahan ng Pangulo. Para maabot daw ang Bagong Pilipinas, bawal na ang mga tamad, makupad at naghahari-harian sa gobyerno.
Nakatutok si Ian Cruz. Sa harap ng libo-libong tao sa Quirino Grandstand sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos, Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Ayon sa Pangulo, paanyaya ito para magnilay bilang Pilipino at tingnan ang bansa sa panibagong pagtanaw. Ang pagbabago raw na ito ay siya ring magpapabago sa ating ekonomiya, pamamalakad sa gobyerno at lipunan. May 3 bilyon pa nga ang Pangulo para sa mga taga-gobyerno dahil ang pagbabago dapat daw nagsisimula sa pamahalaan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. Ikalawa, bawal ang hindi tapat at nangungulimbat. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubig. At ikatlo, bawal ang mapang-api at tagahari-harian sa gobyerno. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Binigkas ng Pangulo ang kanyang talumpati sa harap ni na dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, ilang senador, House Speaker Martin Romualdez at mga miyembro ng gabinete. Hindi namin namataan si Vice President Sara Duterte habang nagtatalumpati ang Pangulo, pero sa pre-program, naroon ang bise na nakipag-selfie pa sa mga taga-DepEd at ibang nasa Quirino Grandstand. Ang contribution po ng Department of Education ay sa poverty alleviation sector at kami po ay huhulma ng mga kabataan at mga mag-aaral na matatag. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Pinarangalan ang galing ng Kapuso sa ika-6 na Gawad Lasal Llaneta. Kabilang dyan ang inyong 24 Oras ay Hall of Famer na po bilang Most Outstanding News Show. Nakatutok si Katrina Son. Wagi ang ilang Kapuso shows, artists and anchors sa ginanap na 6th Gawad Lasal Llaneta sa De La Salle Araneta University. Dahil sa 5 sunod-sunod na taong pagkapanalo, Hall of Famer na ang 24 Oras para sa Most Outstanding News Show. Posthumous awardee naman si Mike Enriquez. Most Outstanding Female News Correspondent si Mariz Umali. Itinanghal naman si State of the Nation anchor Atom Araulio bilang Most Outstanding Male News Anchor at Most Outstanding Male Documentarist. Most Outstanding Female Documentarist si Cara David. Eyewitness ang itinanghal na Most Outstanding Documentary Show. Nanalong Most Outstanding Morning Show at Morning Show hosts ang unang hirit. Wagi naman na bilang Most Outstanding Magazine Show ang Kapuso Mo Jessica Soho at Most Outstanding Magazine Show host si Jessica Soho. Most Outstanding Educational Show ang Amazing Earth. Most Outstanding Travel o Lifestyle Show ang Born to be Wild. Most Outstanding Travel o Lifestyle Show host naman si Drew Arellano. Most Outstanding Digital Radio Station ang Super Radio DZBB. Most Outstanding Male FM DJ naman si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. Si Alden Richards ang Most Outstanding Film Actor para sa 5 Breakups in a Romance. Most Outstanding Actress in a Drama Series si Barbie Forteza para sa Maria Clara at Ibarra. Most Outstanding Male Talk Show Host si Boy Abunda para sa Fast Talk with Boy Abunda na Most Outstanding Talk Show. Nanalong Most Outstanding Comedy Show ang Pepito Manaloto Tuloy ang Kwento at Most Outstanding Comedian si Michael V. Family Feud ang itinanghal na Most Outstanding Entertainment Show. Zeal for Lasallian Excellence as Public Communicator awardees naman sina David Licauco at Voltes 5 at Sangre Director Mark Reyes. Layo ng Gawad Lasal Llaneta na kilalanin ang may mga natatanging kontribusyon sa larangan ng telebisyon, pagbabalita, radyo at pelikula.
Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Solid kapuso pa rin si Carla Abellana after 15 years matapos muling pumirma ng kontrata sa GMA Network. At sa gitna ng sunod-sunod niyang mga proyekto, handa ba si Carla sakaling magkita silang muli ng ex-husband na si Tom Rodriguez na kamakailan lang ay nagbalik bansa na? Sinagot niya sa chika ni Nelson Canlas. Halos 2 taon matapos lumipad pa Amerika, kasunod ng paghihiwalay nila ng asawang si Carla Abellana, balik bansa na si Tom Rodriguez. Sa isang IG post ng manager ni Tom na si Popoy Caritativo, ibinahagi niya ang isang larawan ni Tom na inulan ng welcome back comments mula sa mga kasama sa industriya at fans. Kaya sa contract signing ni Carla bilang certified kapuso pa rin, matapos ang 15 taon, tinanong namin siya tungkol sa pagbabalik ni Tom sa bansa. But how do you feel that, I didn't even know. Oo, ngayon ko lang nalaman. Okay, parang I don't feel, intimidated, scared, nervous. Wala namang ganun. Of course, artista siya, may obligation siya. He's a kapuso. Dadating naman talaga yung day na babalik siya sa trabaho. Hindi mo maiiwasan yan. I've thought about it many times. Expected naman yan. Nobody just knew when, di ba? So, I remember pa nga saying one time na natatanong sa akin, so ano magiging reaction mo? Let's say, pag nagkasalubong kayo or nagkita kayo. Are you ready for it? I think naman okay lang. Ready naman ako. Hindi naman ako yung type na, ayoko or avoidant or what. It's inevitable, ika nga. Sa ngayon, busy si Carla sa sunod-sunod na projects na nakalinya sa kanya. Habang ginagawa ang afternoon prime series na The Stolen Life, pinaghahandaan niya na rin ang isa pang serye with Bea Alonzo na Widow's War. At ang good news sa fans, ayon kay SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable, marami pa tayong gagawing mga projects with Carla. Nakita naman natin na napakahusay niyang artist. So, nararapat lang na ipagpatuloy natin yung mga magagandang dramas na with Carla. Naselyuhan yan sa contract signing ni Carla kanina sa pangunguna ni GMA Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duwavit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong. Dumalo rin sa okasyon si Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, ang manager ni Carla na si AAA Management President and CEO Michael Tuviera at iba pang opisyal ng GMA Network. At siya talaga ay isa sa pinakamaganda, pinakamagaling. At ang lahi talaga ni Carla nasa showbiz eh. Kaya't sinabi ko na malayo pang mararating niya. It's a source of great happiness and pride when we see how the homegrown talents evolve and grow. Carla is a classic and one of the finest examples of that. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.